Magandang araw mga idolo. Sa isang iglap lang ay malakas na tinamaan ng armas si Kim Sehon. Habang nakahiga dahil sa lakas ng pinsala ay napapaisip siya na hindi niya daw may galaw ang kanyang katawan. Tinaas ng lalaki ang kanyang armas para tapusin na ang kanyang buhay sabay na sinabi na ang karapatan lang daw ng mahihina ay magdusa. Sa kalagitnaan ng kanyang kamatayan ay naisip ni Kim Sehon ang kanyang ina na humihingi ng tawad. Habang umiiyak ay humingi siya ng pasensya sa lahat dahil hindi niya naprotektahan ang taong mahalaga sa kanyang buhay. Ang party ay wala na rin magawa dahil sa sobrang pagod at kakulangan ng mana. Habang papalapit ang armas na tatapos sa kanyang buhay ay pumikit na lang siya para tanggapin ito. Sa kabutihang palad ay dumating si Oh Kang-woo para iligtas si Kim Sehon. Sinipa niya ito ng malakas dahilan ng malakas na pagtilapon. Naglilisik ang kanyang mga mata sabay na sinabi na simula ngayon ay tuturuan niya ito ng aral. Habang naghahabol ng hininga ay tinanong siya ni Kim Sehon kung bakit naririto si Oh Kang-woo. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na ipapaliwanag niya na lang mamaya. Inutusan niya din ang party na kunin si Kim Sehon para mabigyan agad ng lunas. Ang lalaki ay talaga namang matigas ang ulo at nakuha pang tumayo sabay na tinanong si Oh Kang-woo kung siya ba ay napapaloob sa Hwarang Corps. Sumagot naman si Oh Kang-woo na hindi siya nabibilang sa Hwarang Corps dahil siya ay nag-iisa lang kaya naman simulan na daw nila ang laban. Sumugod ang lalaki kay Oh Kang-woo gamit ang buo niyang lakas. Napangiti na lang si Oh Kang-woo habang hawak ang malaking armas ng lalaki sabay na sinabi na ang karapatan niya lang ay magdusa. Kahit nanginginig ay hindi niya peren magawang tamaan si Oh Kang-woo. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalaban ay sumigaw si Kim Young-hun mula sa malayo at sinabi na gamitin na daw ang demonic energy. Binitawan ng lalaki ang kanyang armas sabay na hinawakan ang kanyang dibdib. Mula sa kanyang kinatatayuan ay nagpalabas ng malakas na enerhiya. At sa isang iglap lang ay makikita ang malaking pagbabago. Ang lalaki ay naging ganap na demonyo. Dahil dito ay parang tanga na tumatawa sa isang tabi si Kim Young-hun sabay na sinabi na hindi na daw mananalo pa si Oh Kang-woo. Inutusan niya din ang kanyang alalay na patayin agad si Oh Kang-woo. Ang malaking demonyo ay tinaas ang kanyang kamao para atakihin si Oh Kang-woo. Gamit ang pinagsamang Power of the Iron Wall at Power of Thousand ay tinamaan ng malakas sa tiyan. Sa lakas ng kanyang natamong pinsala ay naging dahilan ng paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Ang masayang mukha ni Kim Young-hun ay napalitan ng sobrang kaba. Sa isang tira lang ay nawala ng buhay ang malaking demonyo ngunit si Oh Kang-woo ay naglilisik ang mga mata papunta kay Kim Young-hun. Habang papalapit ay takot na takot si Kim Young-hun dahil sa pinapakita niyang mukha. Dahil na rin sa takot ay napagdesisyonan niya na tumakbo na lang. Habang tumatakbo ay hawak niya ang communication orb na may kakayahang tawagan ang kanyang ama sa labas ng gate. Ngunit sa isang iglap lang ay nasa tabi na niya si Oh Kang-woo sabay na tinulak papalayo. Habang nakadapa ay inapakan niya ito sa mukha. Tinanong niya ito kung ano ang nasa kamay ni Kim Young-hun. Kung ang communication orb na hawak mo ay may kakayahang tawagan si Kim Jae-hyun ay tawagan mo siya ngayon, wika ni Oh Kang-woo. Sa kabilang banda sa labas ng gate ay makikita si Kim Jae-hyun na pinagmamasdan ang communication orb. Mula sa communication orb ay maririnig ang paghingi ng tulong ng kanyang anak na si Kim Young-hun. Sinabi ni Oh Kang-woo na kung nais niya makuha ang kanyang anak na buhay ay pumunta sa labas ng Mokdong Si-rank gate. Habang gamit ang power of restraint ay pinaparinig niya kay Kim Jae-hyun ang iyak ng kanyang anak. Dahil sa kanyang ginawa ay sobrang nagalit si Kim Jae-hyun sabay na tinanong si Oh Kang-woo kung nag-iisa lang ba siya. Nag-iisa lang ako at sa katunayan ako ay single pa, wika ni Oh Kang-woo. Habang nagpapalabas ng malakas na enerhiya ay sinabi ni Kim Jae-hyun na pagbabayaran daw ni Oh Kang-woo ang lahat na kanyang ginawa. Dagdag pa niya na malakas daw ang loob ni Oh Kang-woo kahit hindi pa siya nito kilala. Hindi mo rin ako kilala, wika ni Oh Kang-woo sabay na sinabi na kung gusto siya makilala ay pumunta na lang sa lokasyon na kanyang sinabi. Dagdag pa niya na kapag hindi pumunta si Kim Young-hun sa labas ng Mokdong Si-rank gate ay masama ang aabutin ng kanyang anak. Kung sino ka man ay huli na ang lahat para umatras, wika ni Kim Jae-hyun sapagkat papatayin niya daw si Oh Kang-woo.
Gamit ang mukha ni Kim Young-hun ay winasak niya ang communication orb. Habang duguan ay sinabi ni Kim Young-hun na kung gusto daw ni Oh Kang-woo ng pera ay sasabihan niya ang kanyang ama na ibigay anuman ang naisin ni Oh Kang-woo. Ayaw ko ng pera, wika ni Oh Kang-woo, sabay na sinipa sa tagiliran si Kim Young-hun. Habang napapaluha ay tinanong siya nito kung ano ang gusto niya. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na gusto niya lang ng katahimikan at kasaganahan para sa mundo at sa kimchi jjigae. Matapos niya itong sabihin ay sumigaw si Kim Young-hun na itigil na daw ang pagbibiro at sabihin sa kanya ang lahat ng naisin sapagkat ibibigay niya daw ito lahat. Hinawakan niya ito sa mukha sabay na sinabi na tumahimik na. Dagdag pa niya na kailangan nila maghanda para makita ang kanyang ama. Nabuhayan naman ng pag-asa si Kim Young-hun sabay na sinabi sa kanyang isipan na kahit malakas daw si Oh Kang-woo ay hindi nito mapapantayan ang lakas ng kanyang ama. Ang natitirang pag-asa ni Kim Young-hun ay biglang nawala sapagkat ginamit ni Oh Kang-woo ang Power of Dread. Makalipas ang ilang oras ay lumabas na sila sa gate. Habang nag-uusap ang party ay biglang may tumawag kay Oh Kang-woo. Kasama ni Cha Yeonjo si Baek Hwa-yeon. Sinabi ni Cha Yeonjo na base sa sinabi ni Oh Kang-woo ay dinala niya ang lahat ng puwersa ng Hwarang Corps at Red Rose Guild na pwedeng gamitin. Napatanong si Han Sola kung ano ang relasyon ni Oh Kang-woo kay Baek Hwa-yeon at Cha Yeonjo. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na hindi maganda ang relasyon nila sa isa't isa na kinagalit naman ni Cha Yeonjo. Lumapit si Cha Yeonjo sabay na tinanong kung sino ang kanyang kasama. Agad naman na nagpakilala si Han Sola. Mula sa taas pababa ay sinuri niya ng mabuti si Han Sola. Matapos niyang tignan ng buong katawan ay bigla na lang nainis si Cha Yeonjo. Napatanong si Cha Yeonjo kung ano ang relasyon ni Han Sola kay Oh Kang-woo. Hindi naman ito sinagot ni Han Sola bagkus tinanong niya din si Cha Yeonjo kung ano ang relasyon niya kay Oh Kang-woo. Ang pagtatalo ng dalawa ay pinigilan naman ni Oh Kang-woo sapagkat may importante pa daw silang gagawin. Sa kanilang pag-uusap ay tinanong ni Baek Hwa-yeon kung nasaan na ang nahuling demonic order. Nakangiti pa si Oh Kang-woo habang pinapakita ang duguan na si Kim Young-hun. Nang makita ito ng lahat ay labis silang nabigla. Sinabi din ni Baek Hwa-yeon na dahil sa kanilang ginawa ay kikilos agad si Kim Jae-hyun. Wala na tayong magagawa kundi kalabanin ang Mir Guild, wika ni Cha Yeonjo. Dahil sa pagmamadali ay hindi daw sila nakakuha ng maraming puwersa, wika ni Baek Hwa-yeon. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na wag nang mag-alala dahil ang taong sumusugod ng biglaan ay madaling matalo. Dagdag niya pa na ang pagmamahal daw ng ama para sa kanyang anak ay walang hanggan. Sinabi naman ni Cha Yeonjo na base sa personalidad ni Kim Jae-hyun ay hindi ito susugod agad dahil lang sa hawak nila ang kanyang anak. Ngunit nakakasiguro si Oh Kang-woo na pupunta agad ito. Sa kanilang pag-uusap ay dumating ang napakaraming sasakyan. Paglabas sa sasakyan ni Kim Jae-hyun ay agad niyang hinanap ang lalaki na kanyang nakausap. Mula sa malayo ay tinaas ni Oh Kang-woo ang kanyang kamay habang hawak si Kim Young-hun. At mula sa malayo ay hinagis niya si Kim Young-hun papunta sa kanyang ama. Dahil sa kanyang ginawa ay kinagulat naman ni Kim Jae-hyun. Galit naman na sinabi ni Cha Yeonjo kung ano ang kanyang ginagawa sapagkat ibinigay niya si Kim Young-hun. Ano ang iyong binabalak, wika ni Kim Jae-hyun. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na gusto niya lang daw ibigay si Kim Young-hun sapagkat nag-aalala ang kanyang ama. Hindi na ito nagsalita habang hawak ang kanyang anak. Sabay na tinanong si Kim Young-hun kung ayos lang ba siya. Labis ang kanyang pag-aalala habang pilit na kinakausap ang kanyang anak. Sino ka, matandang lalaki, wika ni Kim Young-hun sa kanyang ama. Nang marinig ito ni Kim Jae-hyun ay sobra siyang nabigla. Ako ito ang iyong ama, wika niya habang si Kim Young-hun naman ay takot na takot sapagkat nasasaktan daw siya sa hawak ni Kim Jae-hyun. Nang mapagtanto ni Kim Jae-hyun na ang kanyang anak ay nawalan ng alaala ay nanginginig siya dahil sa bigla. Si Kim Young-hun ay patuloy pa rin sa pag-iyak habang si Oh Kang-woo naman ay natutuwa habang pinagmamasdan ang mga kaganapan. Sa galit ni Kim Jae-hyun ay sumigaw siya ng malakas habang naghahanda sa pag-atake. Si Cha Yeonjo naman ay agad na pumunta sa tabi ni Oh Kang-woo sabay na pina-address ang lahat ng kasamahan. Si Kim Jae-hyun ay nawawala na sa kanyang sarili at gustong patayin si Oh Kang-woo.
Mula sa kanyang kinatatayuan ay sumugod ng mabilis. Si Cha Yeonju naman mula sa kanyang kinatatayuan ay mabilis na naglaho. Si Kim Jae-hyun ay nabuksan na ang kanyang 9th awakening na tinatawag na steel fortification na S-rank. Si Cha Yeonju naman gamit ang kanyang legendary armament ay ginamit ang bloodthirsty chain. Ang dalawang guild master ay nagtagisan ng kanilang lakas. Sa kanilang lakas ay naging sanhi ng malakas na pagsabog. Gamit ang armas ni Cha Yeonju ay binalot niya ito sa katawan ni Kim Jae-hyun. Ngunit sa lakas ni Kim Jae-hyun ay mabilis siyang nakawala. At gamit ang kanyang kamay ay sumuntok siya sa baba na naging dahilan ng pagbiyak ng lupa. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalaban ay biglang lumitaw si Baek Hwayon. At gamit ang kanyang whirlwind ay tinamaan ng malakas si Kim Jae-hyun. Sa kanyang ginawa ay makikita sa katawan ang mga sugat. Kahit nagtamo ng pinsala ay tinaas niya ang kanyang kamay habang nagpapalabas ng malakas na enerhiya. Kasabay naman nito ay ang pagguho ng lupa. Sumigaw siya ng malakas habang sinabi na umalis na sila sapagkat ang gusto niya lang patayin ay si Oh Kang-woo. Ngunit bago pa man makalapit kay Oh Kang-woo ay sinalubong niya si Cha Yeonju na gumamit ng chain spear. Kahit na puno ng sugat ang katawan ay nagawa pa rin ni Kim Jae-hyun na patalsikin si Cha Yeonju. Mula sa likod ay binalot niya ito ng kanyang armas ngunit desidido talaga si Kim Jae-hyun na patayin si Oh Kang-woo. Habang pinipigilan ang paggalaw ay sinabi sa sarili ni Cha Yeonju na sobrang lakas daw ni Kim Jae-hyun. Si Baek Hwayon naman ay hinawakan ang kanyang armas habang naghahabol ng hininga. At sa lakas ni Kim Jae-hyun ay nasira ang armas ni Cha Yeonju. Ang mga nakakabit na matatalim na bagay ay inalis niya sa kanyang katawan. Ang mga pangyayari ay pinagmamasdan lang ni Oh Kang-woo. Nang makakita ng pagkakataon ay sumugod siya agad kay Oh Kang-woo. Ngunit bago pa man siya makalapit ay may matalim na bagay na tumagos sa kanyang katawan. Mula sa kanyang likuran ay si Baek Hwayon habang hawak ang kanyang armas. Sa pag-alis niya ng espada ay kasabay naman nito ang pag-agos ng dugo sa katawan ni Kim Jae-hyun. Kahit naghahabol ng hininga ay dahan-dahan siyang lumapit kay Oh Kang-woo. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na niya maigalaw dahil sa mga natamong pinsala. Akala ko ba papatayin mo ako, wika ni Oh Kang-woo habang hawak sa buhok si Kim Jae-hyun. Kinagabihan sa Hwarang Corps Headquarters. Napatanong si Cha Yeonju kung ano ang ginawa ni Oh Kang-woo kay Kim Yang-hoon. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na binago niya ang isipan ni Kim Yang-hoon. Meron kang ganoong kapangyarihan, wika ni Cha Yeonju. Matikas naman na sinabi ni Oh Kang-woo na siya ay talentadong player. Hindi naman naniwala si Cha Yeonju sa sinabi niya, sabay na tinanong kung ano ba talaga si Oh Kang-woo. Hindi mo naman kailangan pa na malaman ang lahat, wika ni Oh Kang-woo. Sapagkat tinutulungan niya daw si Cha Yeonju kapalit ng tulong na kanyang natatanggap. Dagdag pa ni Oh Kang-woo na ang pagtulong niya sa pagpatay ng demonic order ay mahalaga kay Cha Yeonju, kaya naman ipagpatuloy na lang daw ang kanilang pagtutulungan. Napangiti na lang si Cha Yeonju sabay na sinabi sa kanyang sarili na huli na daw ang lahat para magsisipa. Si Kim Jae-hyun ay milagrong nakaligtas sa mga tinamo niyang pinsala at sa ngayon ay nababalot siya ng kakaibang bagay. Tinanong ni Oh Kang-woo kung ano ang summon na pinagpaplanuhan ng demonic order. Sinabi din ni Baek Hwayon na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa demonic order. Dagdag pa niya na si Kim Jae-hyun ay hindi na isang guild master kundi isang baliw na kriminal. Akala niyo ba sasagutin ko ang mga tanong niyo, wika ni Kim Jae-hyun. Nang marinig ito ni Cha Yeonju ay ginamit niya ang kanyang armas dahilan ng pagtilapon ng malakas. Nilapitan niya ito sabay na sinipa sa tiyan habang sumisigaw na sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa demonic order. Pinigilan naman siya ni Baek Hwayon sapagkat hindi niya daw pwedeng patayin si Kim Jae-hyun. Habang naghahabol ng hininga ay napapangiti pa si Kim Jae-hyun sabay na sinabi na matatalo lang ang lahat dahil sa sobrang laki ng pinaplano ng demonic order. Si Oh Kang-woo habang nasa likod ay sinabi na siya na ang bahala sa lahat. Paglapit niya ay sinabi ni Kim Jae-hyun na kahit si Oh Kang-woo pa ay wala daw siyang sasabihin. Ngunit bigla siyang napahinto nang sinabi ni Oh Kang-woo na ang kanyang anak na si Kim Yang-hoon ay ibabalik niya sa dating pag-iisip. Kaya naman kailangan niya daw na sabihin sa kanya ang lahat.
Pagkatapos niya magsalita ay parang baliw na tumatawa si Kim Jae-hyun. Sabay na sumigaw na mapupunta daw si Oh Kang-woo sa impyerno. Sa kanyang sinabi ay ngumiti lang si Oh Kang-woo sabay na sinabi sa kanyang isipan na galing na siya sa impyerno. Matapos ang gulo ay sasabihin na niya ang kanyang nalalaman tungkol sa demonic order. Sinabi niya na may nakilala daw siyang tao 8 buwan na ang nakalipas. Meron itong suot na crimson mask kaya hindi niya ito makilala. Dagdag pa niya na inalok siya nito na kapag tinulungan niya ito sa kanilang pangangailangan ay gagawin siya nitong demonyo. Sinabi naman ni Cha Yeonjo kung bakit siya pumayag. Sinasabi mo lang yan sapagkat wala kang alam tungkol sa mga demonyo, wika ni Kim Jae-hyun. Ang mga demonyo daw ay kayang mamuhay ng habang buhay. Habang hindi sumasabog ang kanilang puso ay nabubuhay daw ito nang hindi tumatanda. Bakit ka naman naniniwala sa demonyo? Tanong ni Baek Hwa-yeon. Sinabi naman ni Kim Jae-hyun na ang mga demonyo ay nabubuhay na mahigit 1,000 taon na at lihim na pinapalakas ang kanilang puwersa. Nagtanong din si Cha Yeonjo na kung kumuha ba siya ng player para gawing alay kapalit ang sinasabing buhay na walang hanggan. Sa sinabi ni Cha Yeonjo ay tumawa si Kim Jae-hyun sabay na sinabi na hindi nila alam ang kakayahan ng isang demonyo. Sinabi niya na ang demonyo ay may kakayahang palakasin ang pag-iisip maging ang katawan kaya naman masasayahan daw ito na mabuhay ng walang hanggan. Ngunit para kay Oh Kang-woo ang maging isang demonyo ay hindi masaya. Dahil ang maging demonyo ay isang nakakamatay na paghihirap sa buong mundo. Kaya naman napaisip siya na ang demonic order ay walang alam tungkol sa demonyo. Siniyasat din ni Kim Jae-hyun ang tungkol sa demonic energy na parang katulad ng mana ngunit galing daw ito sa impyerno. Napatanong si Cha Yeonjo kung meron ba siyang demonic energy. Sinabi naman ni Kim Jae-hyun na wala siyang demonic energy sapagkat kailangan pa daw nila maghanda para tuluyan siyang gawing demonyo. Dahil kapag tinanggap daw ng isang tao ang demonic energy na walang paghahanda ay mawawala ito sa pag-iisip. Tinanong din ni Baek Hwa-yeon ang tungkol sa summon kung ano ang balak nilang gawin. Sinabi naman ni Kim Jae-hyun na gusto daw nila ma-summon ang demonyo. Dagdag pa niya na ang dimensional wall ay pinipigilan silang mag-summon ng demonyo. Ngunit sa nakaraang buwan ay bigla na lang ito hamina kaya naman ginagawa ng demonic order ang lahat para makasummon ng demonyo. Sa narinig ni Oh Kang-woo ay pinagpapawisan siya sabay na sinabi sa kanyang sarili na siya ang dahilan ng lahat. Ang rason ng pagkilos ng demonic order ay dahil nasira ni Oh Kang-woo ang Gaia system nang sinubukan niyang bumalik sa Earth. Sinabi ni Kim Jae-hyun na base sa kanyang narinig ay patuloy pa rin sa paghina ng dimensional wall. Kahit na sobrang sama ang kanyang naririnig na balita ay kalmado pa rin si Oh Kang-woo. Ngunit sa kanyang isipan ay labis siyang nababahala sapagkat kung magpatuloy daw na hamina ang dimensional wall ay makakapasok sa Earth ang mga demonyo pati na rin ang mga nilalang sa Eleanor. Sa ngayon ay mag-focus muna tayo sa demonic order, wika ni Oh Kang-woo sa kanyang isipan sabay na tinanong si Kim Jae-hyun kung saan matatagpuan ang headquarters ng demonic order. Sumagot naman si Kim Jae-hyun na wala siyang alam kung nasaan ito at baka raw na kumpleto na ng demonic order ang lahat ng kailangan para magsimula ng summon. Dagdag pa niya na hindi lang ang Mir Guild ang sumusuporta sa demonic order. Sa kabilang banda ay makikita ang demonic order sa isang silid. Habang pinapanood ang mga nangyari sa laban ni Kim Jae-hyun ay sinabi ng isa na wala daw silang magiging problema dahil nagsusupply pa din ng alay ang ibang guild. Habang pinagmamasdan si Oh Kang-woo sa crystal ball ay sinabi sa sarili ng cardinal na si Oh Kang-woo ang sagabal sa kanilang plano. Sinabi din ng isa na gamit ang demonic crystal at ang kapangyarihan ng cardinal ay masasigawa na nila ang plano. At gaya ng napag-usapan ay uumpisahan daw nila ang plano sa El Cuero. Paglabas nila sa headquarters ay galit na sinabi ni Cha Yeonjo na mag-iimbestiga na naman sila sa mga guild. Sinabi din ni Baek Hwa-yeon na makakatanggap daw ng paboya mula sa gobyerno si Oh Kang-woo. Dahil daw sa tulong ni Oh Kang-woo ay nahuli nila si Kim Jae-hyun. Dagdag pa niya na makakatanggap daw si Oh Kang-woo ng magandang reward na kinatuwa naman ni Oh Kang-woo. Makalipas ang 1 linggo ay umuwi na si Oh Kang-woo. Sinalubong siya ni Echidna na umiiyak. Habang umiiyak ay tinanong siya nito kung meron ba siyang nagawang mali. At kung meron man daw ay wag siyang iwan ni Oh Kang-woo.
Wala kang ginawang mali, wika ni Oh Kang-woo. Dagdag pa niya na hindi niya daw iiwan si Echidna. Habang yakap si Echidna ay sinabi niya sa kanyang sarili na si Echidna ay bata pa kaya naman kailangan niya daw ng pag-aalaga. Habang patuloy sa pag-iyak si Echidna ay tinanong ni Han Solo kung ayos na ba ang lahat. Dagdag pa niya na kung gusto bang kumain ni Oh Kang-woo ng kimchi jjigae. Sa sinabi ni Han Solo ay makikita sa mukha ang saya. Kinaumagahan ay pumunta ang party sa hospital para bisitahin si Kim Sehon. Pinaliwanag din ni Oh Kang-woo ang lahat na nangyari. Ngunit si Han Solo ay nalulungkot sapagkat pwede naman raw sabihin sa kanila ng mas maaga kung ano ang balak na gawin ni Oh Kang-woo sapagkat labis daw siyang nag-alala. Humingi naman ng tawad si Oh Kang-woo sa kanyang ginawa. Dagdag pa ni Oh Kang-woo na kailangan niya daw humingi ng tawad dahil si Han Solo ay kanyang pamilya na labis na nag-aalala sa kanya. Dahil sa sinabi ni Oh Kang-woo ay nagkaroon ng lakas ng loob si Han Solo kaya naman sinabihan niya si Oh Kang-woo na kausapin siya ng natural. Dahil nga sinabi ni Oh Kang-woo na sila ay isang pamilya ay hindi na daw kailangan gumamit ng formal na salita kapag magkausap silang dalawa gaya ng pakikipag-usap ni Oh Kang-woo kay Cha Yeon-ju. Ang pag-uusap ng dalawa ay masayang pinagmamasdan ng party. Ang dalawa ay nahihiya habang naglalapit ang kamay ng isa't isa. Ngunit si Echidna ay hindi natutuwa sa pinag-uusapan ng dalawa. Kaya naman mula sa kanyang upuan ay pumagitna siya sa dalawa sabay na sinabi kay Oh Kang-woo na balatan ang kanyang pagkain. Wala naman itong balat, wika ni Oh Kang-woo habang si Echidna ay sinabi na alisin na lang daw ang mga puting bagay. Sa masayang usapan ay napatanong si Kim Sehon kung ano ang nangyari kay Kim Young-hoon at Kim Jae-hyun. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na ang dalawa ay habang buhay na makukulong. At kahit na gaano pa karami ang kanilang pera ay hindi nito mababayaran ang kanilang kasalanan. Dagdag pa ni Oh Kang-woo na base sa kanyang narinig ay malubha ang kalagayan ng ina ni Kim Sehon kaya naman ililipat daw ito sa magandang pasilidad. Dahil sa kanyang sinabi ay umiiyak si Kim Sehon sa sobrang saya sabay na nagpasalamat kay Oh Kang-woo. Habang umiiyak ay sinabi ni Kim Sehon na si Oh Kang-woo raw ang kanyang tagapagligtas. Ang makilala kita ay ang pinakaswerteng nangyari sa aking buhay, wika ni Kim Sehon. Dagdag pa niya na kagaya ni Kang Tae-soo ay pagsisilbihan niya daw si Oh Kang-woo bilang nakakatanda niyang kapatid.